Muli, welcome po dito sa programang Spiritual Dialogue with Father Odon de Castro. Narito po ngayon tayo sa studio ng Cariana Lay Monastic Community, ang munting bayan ng Diyos. Bago po namin ibigay sa inyo ang aming spiritual father, Father Odon de Castro, ang pagbati muna ni Sister Tachi. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon mga kaibigan, Father Odon de Castro, please. Father? Kamusta kayong lahat? Buti Hindi po naman po. naman. So, ang pinag-uusapan natin ay yung kaguluhan na nangyayari sa Simbahan Katolika na napunan na ng mga kardinal at mga obispo at mga pare. At mukhang hindi nila alam kung ano ang sanhi itong mga problema sa Simbahan Katolika, kaya sila ay nalilito. Mm-hmm. Kaya ang ginagawa natin ngayon ay pinag-uusapan natin ano yung mga sanhi ng kaguluhan na nangyayari sa Simbahan Katolika ngayon. Sister? So, anong huli natin pinag-usapan, Father? Kasi naalala ko maraming problema. Marami ding sanghi. Yeah. Di po ba? Ang unang sanhi na pinag-usapan natin ay yung mga tigapagturo dapat na sa atin ng tunay na landas patungo sa kabanalan, hindi tinuturo sa atin ang tamang landas. Kung hindi, tinuturo pa sa atin mga maling doktrina. At pinag-usapan natin yung dalawang doktrina na maling tinuturo sa atin. Pinapakita nila na yung kanyang tinuturo ay doktrina ng Simbahan Katolika, pero sa totoo ay hindi o hindi laban pa sa turo ng Simbahan Katolika. Father, nabanggit po ninyo yung tamang landas tungo sa, sabihin natin, kabanalan sa tunay na buhay. Hindi ho namin masyadong unawa ang tunay na landas patungo doon sa inyo sinasabi. Kaya umpisahan natin sa negative kung ano yung mali. Opo. Maling landas. Pagkatapos ipapaliwanag natin kung ano yung tamang landas. Opo. Yung unang kamalian na tinuturo sa atin ng mga obispo ay doon sa pagturo o paglabag sa turo ng Simbahan Katolika ayon sa capital punishment. Okay. Bakit ano po ang turo ng simbahan tungkol sa capital punishment? Ang turo ng Simbahan Katolika tungkol sa capital punishment ay ito, na dapat daw lahat ng mga kriminal, dapat turuan lang natin magsisi ng tama. Sapagkat pag yung mga kriminal ay tinuruan ng tunay na pagsisisi, hindi lang sila titigil sa kanilang mga kriminal na gawain, hindi kakailanganin natin ng mga selda, mga prison, ng mga pulis, sapagkat lahat ay mabait ang labas sa mga tao. Hindi ba? Kaya bakit maraming kriminal at kailangan natin bigyan ng capital punishment yung mga kriminal? Kasi nga hindi tinuturo yung tamang landas, which is repentance. Yun nga po, Father, dahil sa kung alam ho ng mga gumawa ng mga labag sa batas, ang pagsisisi dahil sa kanilang ginawa ay hindi nga mangyayari yung napakaraming mga tao sa loob ng bilangguan. Ngayon pa man, hindi pa rin nila alam kung paano ang dapat nilang gawing pagsisisi upang makabalik sa isang magandang buhay. Pwede ho akong magsalita. Pwede ako mag-turn, Father. Nabanggit niyo ang capital punishment kung hindi na ituro ang landas. Therefore, ang sinasabi natin ay kailangan ng capital punishment para sila ay magpalit ng buhay. Ganun ang labas talaga noon. Kung hindi maituturo yung tamang landas, which is the life of repentance, kailangan talaga patayin yung kriminal. At yan ang turo ng Panginoon Diyos. Sabi ng Panginoon Diyos na binanggit ni San Pablo, kung yung mga obispo raw o yung mga pare hindi kayang ituro yung tunay na buhay ng pagsisisi, bibigay ng Panginoon Diyos sa mga head of state, sa gobyerno, ang capital punishment sapagkat yun lamang ang alternative solution
sa repentance. Sila ang magpapatupad ng batas na yun. Yeah, sila magpapatupad. Ngayon, Father, pag tinanong naman sa inyo, yun na lang ba ang, that's it na, parang kumbaga hopeless, o meron hong chance na pag ilinagay ang capital punishment, makapagpapalit. There could be na magpapalit sila because of the fear. Ganun po ba yun? Tama yun. Yung capital punishment, ayon kay San Agustin, is the last opportunity. Yan ang huling pagkakataon para magsisi yung kriminal. Ibig sabihin, pag hindi pa ito umubra, yung kriminal na yun ay hindi na magsisisi. In which case, it is unnecessary for that criminal para ituloy pa yung buhay niya. Mas maigi para sa salipunan na tapusin na lang yung buhay ng kriminal para hindi naman maistorbo ang kapayapaan ng mundo. So para kumbaga last recourse, but there is a chance, di po ba? Yeah, Kaya last chance. sinusubukan. Oo, last chance yun. Okay po. At yan is a decree of God. Gawain ng Panginoon Diyos yan. Hindi yan invento ng bansa o ng gobyerno o ng hepe ng bayan. This is a God solution na ibinigay para sa head of state kapag hindi marunong talaga magturo ng repentance yung mga obispo at mga pare, which is precisely what is happening today. So I was just thinking, Father, so okay, so binigyan ko. So hindi dapat natin sabihin, huwag gawin yon. Kasi ito ay parang, hindi sa pinapatay dahil sa, ay nakakainis naman yan, talagang sa buhay yan. Hindi ho. Parang binibigyan, it's more a positive thing. Binibigyan ho sila ng opportunity. Yeah. Para sila magsisi. Hindi po ba ganun yon? Yeah, sapagkat isipin natin na maski ang Diyos, hindi maaaring pilitin ang taong pumasok sa langit. Hindi ba? Kaya yung criminal, bibigyan natin ng lahat ng opportunity para magsisi, para makapasok sa langit. Pero kung yung last chance, ang first chance sigurado is pagsisisi, hindi ba? Pero yung last chance, which is capital punishment, ay hindi pa umubra, wala na talagang magagawa. Okay. Paano yung kriminal na bagamat siya'y nagsisisi, ngunit inabot siya ng isang bagay na ayaw niyang mangyari sa kanya. Bawa siya'y namatay doon. Yung hubang pagsisising ginawa niya habang siya'y nakakulong, sapat na ho ba yun upang siya ay sabihin natin pwedeng tanggapin ng Diyos sa itaas? Yeah, sapat na yung pagsisisi niya. Maski na wala siyang occasion to go to confession to a priest, sapat na sapagkat ang tawag dyan, virtue of repentance. That's a virtue. Wala kang kailangan gawin kundi it's an act of the mind and an act of the will. Yan ang tawag sa virtue of repentance. Dapat pala yan ay matutunan at malaman ng mga nasa loob ng bilangguan upang hindi man sila makadinig ng mga tamang payo sa mga kinaukulan kung maunawaan lang nila na ilamang ang dapat nilang gawin, sufisyente na. Yung mga kriminal, hindi kayang malaman yan kasi nga kriminal, yung buhay nila is not conducive to knowing those things. Dapat nga ituro sa kanila ng mga obispo at ng mga pare. At pag hindi itinuro sa kanila, hindi malalaman ang kriminal yan. Oo nga po. As a last recourse, pwedeng ipagdasal at sa grasya na lang ng Diyos, gaya ng ginawa ni Saint Therese pa yun? Ganoon na talaga mangyayari. Talaga parang last recourse na talaga yon. Ibig sabihin ng last recourse ay yung mga obispo at mga pare, pag hindi talaga nagsisi yung kriminal, dapat pagdasal nila. At least naman. Ang problema ay kapag hindi nila pinagdasal, hindi na tinuruan, hindi pa pinagdasal, hindi talaga magsisisi yung tao. Ganun, hindi ho sufficiente yung ikaw ay oppose sa crime, sa capital punishment, kundi kung anong dapat mong gawin doon sa mga taong nagkasala na ngayon ay nasa kulungan. Yeah, tama ka. Kaya
hindi sang-ayon sa turo ng simbahan katolika to oppose talaga Opo. capital punishment because pag inoppose mo yung capital punishment is like tinutulungan mo yung kriminal pumunta sa impyerno. At hindi yan ang layunin ng simbahan katolika. Kung baka sabihin nila upos nga, hindi namin sinasangayunan yan at ituturo namin sa kanila ang buhay ng pagsisisi upang sa ganon ay mawala sila sa ganong kalagayan. Ang problema wala ko yatang nagtuturong gano'n. Yun nga ang malaking problema kung bakit nga nalilito mga tao ngayon. Ibig sabihin, itong kriminal na ito ay merong ginawang masama, tutuloy yan sa impyerno kapag hindi siya nagsisi, kung hindi niya alam ang paraan kung pagpunta sa langit, bakit mo papatayin yan? Hindi ba? Hindi ba simple lamang ang itinuturo sa atin sa mga tao kung ano ang dapat na pamumuhay na dapat nilang gawin, ang kanilang kaisipan, ang kanilang dapat ikilos. Simple lang ho naman yan ang layunin ng pagkakalikahan ng tao. Bakit napakaraming mga bagay na pinag-uusapan na nalilito tuloy ang mga tao sa kung ano dapat gawin. Yun talaga ang sanhi ng kalituhan sa mundo ngayon. Matagal nang sinasabi ng Mahal na Virhen sa kanyang mga aparisyon na dapat turuan daw ng mga obispo at mga pare ang mga tao kung paano magsisi. Matagal nang ginawa yun ng Mahal na Birhen. Ngunit up to now, walang gumagawa noon. To the point that si Saint Juan Crisostomo, even in the year 349, sinabi niya na ang floor daw, ano ba floor? Sahig. Yang sahig daw ng impyerno ay mga tiles daw, mga bungo daw ng mga obispo. Talaga, Father, nakakatakot naman yun. Yung floor daw ng impyerno, mga bungo ng mga obispo. Bakit naman naging flooring lamang ang mga ulo nila? Bungo ng obispo? Kasi nga, mali-mali ang tinuturo, sabi ni Juan Crisostomo, that's the year 349. Malaki ang responsibility. So matagal ng problema yan. It's a big responsibility to be a bishop. Ako na lang tayo mag-wish to Father, sa kabila ng maraming sumulat, maraming mga fathers of the church, mga theologians na mga sinulat tungkol sa kung ano ang doktrina ng simbahan at kung paano ang tao ay makakaketsa lang. Bakit hanggang ngayon magulo pa rin? Bakit gano'n, Father? Kaya nga tama ka, Brother Lodi, lahat ng dapat natin gawin, nakasulat na. Opo. Ng tinatawag dati mga ama ng simbahan. Kaya kaya natin turuan ng mga tao ngayon sa ating programa sapagkat babanggitin lang natin ano ang sinulat ng mga fathers of the church, anong sinulat ni Jesucristo sa banal na kasulatan, kung anong dapat natin gawin upang tanggalan yung kalituhan na nangyayari sa simbahan ngayon. Tungkol sa nabanggit yung Panginoon Jesucristo, sinabi nga niya, repent and believe. Pwede yun dagdagan pa ko ng konti paliwanag. Magsisi at maniwala. Yan ang malaking problema. Kung mapupuna mo, pag nagsalita si Jesucristo, hindi laging naintindihan ng mga taong nakikinig sa Kanya. To the point, maski na yung apostoles niya, hindi naiintindihan yung mga sinasabi ni Jesucristo, to the point na kailangan niyang ipaliwanag muli in secret sa kanyang mga apostoles kung anong sinabi niya. Kaya ang nangyayari ngayon ay maski na banggitin natin ang sinabi ni Jesucristo kung anong dapat natin gawin, hindi rin madaling maiintindihan ng mga tao. 1 minute na lang po, Father. Baka meron kayong ibig ipaunawa sa amin upang sa ganun matutunan namin ang landas tungo sa pagsisisi, tungo sa pagiging bagong tao. Kaya pagkatapos nitong unang paksa natin, yung mga defekto ng mga obispo, ang tatalakayin natin ay yung defekto
sa paraan natin ng pag-aaral. Para pag pinaliwanag sa atin ang turo ni Yesu Cristo, maiintindihan natin. Mga kaibigan, abangan ho ninyo sa susunod ng broadcast ng Spiritual Dialogue with Father Odon de Castro. At muli, babalik ho ang programang ito. Tandaan po ninyo, kayo po ay nandito sa Cariana Lay Monastic Community, ang munting bayan ng Diyos. Sa susunod po, mga kaibigan. Hosanna, Hosanna.